Magandang araw mga bata. Maaari po ba kayong tumayo para sa ating pagpapanalangin? Alexa, maaari mo po bang pangunahan ang ating pagpapanalangin? Amen. Ngayon, ikaw ay pwede nang bumalik sa iyong upuan. Salamat. At muli, magandang araw mga bata. Bago po tayo magsiupo, ay maaari niyo po bang pulutin ang mga basura na nakakalat sa inyong ibaba ng mga upuan? Salamat. Kamusta po tayong lahat? Mabuti. Ngayon, magkakaroon po muna tayo ng pagsusuri ng presensya. Ang gagawin nyo lamang po ay pag tinawag ni Guro ang inyong mga pangalan ay itaas lamang ang inyong kanang kamay at sabihin na narito po ako Guro o narito po ako teacher. Naintindihan niyo po ba? Magaling. Iraham. Hagil. Magaling. Walang lumiban ngayong araw sa ating klase. Bigyan natin ng 5 bagsak ang ating mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon mga bata, naaalala niyo pa ba ang ating mga pamantayan sa ating klase? Itaas lamang ang ating kamay pag tayo ay handa ng sumagot. Alexa? Mahusay. Agil? Magaling. Meron pa ba? Jetrel? Mahusay. Ngayon mga bata, ano ang napapansin nyo sa ating pisara? May 2 chart. Ngayon, ano ang nakikita nyo sa 2 chart na ito? Agil? Magaling. Rasmin? Magaling. Alexa? Magaling. Ano pa ang nakikita nyo sa 2 chart na ito? Ano pa ang nakikita nyo sa 2 chart na ito? Angel? Magaling. Karel? Magaling. Ngayon, itong klase na ito ay ihahati ko sa 2 grupo. Ang pangkat-isa ay ang silid-aralan. Angel? Ngayon, ano pa ang nakikita nyo sa 2 chart na ito? Angel? Magaling. Karel? Magaling. Christine? Magaling. Juliana? Magaling. Ngayon, itong klase na ito ay ihahati ni Guro sa 2 grupo. Ang pangkat-isa ay ang silid-aralan. Ang pangkat-2 naman ay ang silid-aklatan. Ngayon, itong 2 silid na ito ay nangangailangan sila ng mga bagong kagamitan. Ano ang gagawin natin upang magkaroon sila ng bagong kagamitan? Yes, Alexa?
Magaling. Upang magkaroon sila ng bagong kagamitan, ay kailangan tayo mag-participate sa ating mga aktibidad. Katulad ng pagsagot sa mga tanong ni teacher at sa ating mga aktibidad na ibibigay ni teacher sa bawat grupo. Naintindihan po ba? At ito ang mga kagamitan na magsisilbi ninyong puntos. Meron tayong ditong upuan na makikita natin sa silid-aralan at aklatan, at ang lapis naman na makikita natin sa silid-aralan, libro na makikita natin sa silid-aklatan, at ang chalk at pambura ng pisara na makikita natin sa silid-aralan. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, may inihanda si teacher na kwento para sa inyo. Gusto nyo po ba itong marinig? Magaling! Ang pamagat ng ating kwento ay ang kwento ng aking paaralan. Ang aming paaralan ay araw-araw na makikita na maayos at malinis na lugar. Malinis ang palaruan at silid-aralan. Dito lahat ay ligtas at malayo sa sakit. Kompleto sa pasilidad, kaya lahat ng pangangailangan ng estudyante sa pag-aaral ay nabibigay. Madami kang makakasalamuha na guro na ang babait at matatalino. Kaya ang kinabukasan ng mga mag-aaral ay nasisigurado. Isang lugar kung saan ako natututo. Isang lugar kung saan may nakikilala akong iba't ibang tao at nagkakaroon ng mga bagong kaibigan. Isang lugar kung saan naging masaya ako. Isang lugar kung saan meron akong pangalawang magulang. At isang lugar na tinuturi ko din pangalawang tahanan. Ito ay matatagpuan sa Mercedes, Zamboanga City. Ang pangalan ng aking paaralan ay Mercedes Central School. At ang pangalan ng aking guro ay si Ginang Cecil Chan. Ang punong guro naman ay si Ginang Rizalina Saavedra. Dapat natin ipagmalaki at pahalagahan ang ating paaralan. Maliit man ito o malaki. Base sa kwento na binasa ng guro, ano ang pamagat nito? Angel? Magaling! Ngayon makakatanggap ng puntos ang pangkat 2. Ano naman ang pangalan ng paaralan na ito? Carol? Magaling! Ngayon makakatanggap ng puntos ang pangkat 1. Ngayon mga bata, saan naman matatagpuan itong paaralan na ito? Piraham? Magaling! Makakatanggap na naman ng puntos ang pangkat 1. Sino naman ang guro na nabanggit sa kwento?
Errol? Magaling! Ngayon, meron kayong lapis. May puntos na naman ang pangkat isa. Sino naman ang punong guro ng paaralan? Agil? Magaling! Ay makakatanggap ng libro ang pangkat 2. Bago natin alamin ang ating panibagong aralin ngayong araw, tayo muna ay magbalik tanaw. Ano ang pinag-aralan natin nung nakaraang araw? Juliana? Magaling! Ngayon makakatanggap ng puntos ang pangkat isa. Magaling at naaalala pa nila ang tinalakay ni Guro nung nakaraang araw. Mukhang handa na tayong lahat para sa ating bagong aralin ngayong araw. Bago yon ay magbibigay muna si Guro ng aktibidad. Bawat grupo ay may matatanggap na isang sobre at ang naglalaman naman sa sobre ay mga larawan. Ang kailangan nyo lamang gawin ay ipares ito, idikit sa mga larawan na ito na nakadikit sa ating pisara. At yung mga larawan na yan ay mga kagamitan na makikita natin sa kantina at sa silid-aralan. Isang miyembro lamang po ng bawat grupo ang pupunta sa harapan upang idikit ang mga larawan na ito. At ang magbibigay lamang po siguro ng 3 minuto para idikit ang mga larawan na ito sa ating mga larawan na nakadikit sa pisara. Handa na po ba ang lahat? Magaling! Ngayon ay titignan ni Guro kung tama po ba ang mga idinikit ninyo larawan sa ating mga larawan na nakadikit sa pisara. Yun ay ang kantina at ang silid-aralan. Mga inumin na makikita natin sa tama sa kantina. Ito naman, inumin at pagkain na makikita din natin sa kantina. Ngayon makakatanggap ang pangkat isa ng puntos dahil tama ang kanilang mga idinikit na larawan sa kantina. Ngayon, titignan naman natin sa silid-aralan. Upuan, tama. Chok, tama. Ito ay makikita natin sa silid-aralan. Ngayon, makakatanggap din ng puntos ang pangkat 2. Ngayon, magtatanong siguro, sa tingin ninyo, ano ang panibagong aralin na tatalakayin ni Guro sa inyo ngayong araw? Angel? Tama. Tungkol ito sa ating paaralan. Ngayon, makakatanggap ng puntos ang pangkat 2. Ngayon, ating umpisahan ang ating panibagong aralin ngayong araw.
Ang paksa ng ating aralin ngayong araw ay basahin ng sabay-sabay ang sarili naming paaralan. Ang sarili naming paaralan. Ang paaralan ay maituturing na ating pangalawang tirahan. Ang paaralan ay isang lugar kung saan ang mga mag-aaral tulad mo ay nag-aaral dito. Dito ay matutunan mo magbasa, magsulat at magbilang. Tinuturuan ka rin dito ng mga bagong kaalaman tungkol sa inyong paligid. Sa paaralan ka uhubugin upang maging isang mas mabuting bata. Mga bata, masaya po ba dito sa ating paaralan? Magaling, masaya at marami ka pang magiging kaibigan at matututunan. Ngayon, mahalaga din natin malaman ang mga iba't ibang bahagi sa ating paaralan. Yun ay ang silid-aralan, silid-aklatan, kantina, palaruan, klinika, at ang ating palikuran. Silid-aralan, dito sa silid-aralan, tinuturuan at nag-aaral ang mga mag-aaral na tulad mo sa loob ng silid-aralan. Makikita si guro at ang kanyang mga estudyante. Ano-ano pa ba ang makikita natin sa loob ng silid-aralan? Miss. Na ano ipakali ka ba yan? Buruto man. Silid-aralan. Sa silid-aralan, tinuturuan at nag-aaral ang mga mag-aaral na tulad mo. Sa loob ng silid-aralan, nakikita si guro at ang kanyang mga estudyante. Mga bata, ano pa ba ang nakikita natin sa loob ng silid-aralan? Angel? Tama, magaling. Joke. Kung makakatanggap ng puntos ang pangkat 2. Ano pa? Pero magaling. Upuan na kung saan kayo umuupo ngayon. Kung makakatanggap naman ng puntos ang pangkat 1. Ano pa? Iram. Magaling. Pisara. Makakatanggap ng puntos ang pangkat 2. Ngayon naman, ang susunod na bahagi ng ating paaralan ay ang silid-aklatan. Basahin ng sabay-sabay, silid-aklatan. Sa silid-aklatan, makikita ang mga aklat at iba pang babasahin. Dito nagbabasa ang mga mag-aaral. Mga bata, alam niyo po ba kung nasaan ang ating silid-aklatan dito sa loob ng paaralan? Ang magaling. Ngayon makakatanggap ng puntos ang pangkat 2.
Ngayon, ang susunod naman ay ang kantina. Alam ko na pamilyar talaga kayo dito sa kantina na kantina. Sa kantina, kumakain ang mga mag-aaral at mga guro tuwing recess. Ngayon mga bata, ano ba ang paborito ninyong pagkain sa kantina? Angel? Wow! Sandwich! Mukhang masarap yan ah. Ngayon, ang susunod naman ay ang palaruan. Ang palaruan ay isang bahagi ng paaralan kung saan pwedeng maglaro ang mga mag-aaral. Mga bata, gusto niyo po ba ng laro? Mamaya, dadalhin kayo ni Guro sa ating palaruan pagkatapos ng ating klase at tayo ay maglalaro. Ngayon, ang susunod ay ang klinika. Sa klinika dito ginagamot ang mga mag-aaral sa tuwing sumasama ang kanilang pakiramdam. Mga bata, alam niyo po ba kung nasaan ang ating klinika? Rasmi? Magaling! Sino nakakatanggap ng puntos ng pangkat? 2. Sino ang makikita natin sa klinika? Angel? Magaling! Sino nakakatanggap ulit ng puntos ang pangkat 2? Ngayon mga bata, ang panghuli ay ang ating palikuran. Palikuran. Ang palikuran. Dito umiihi at dumudumi ang mga mag-aaral. Mayroong palikuran na panlalaki at pambabae. Alam niyo po ba kung nasaan ang ating palikuran dito sa ating paaralan? Rasmi? Magaling! Alam ni Rasmi kung nasaan ang palikuran ng panlalaki. Ngayon naman, sa pambabae. Carmen? Magaling! Ngayon magkakaroon ng puntos ang pangkat 1 at ang pangkat 2. Ngayon, kailangan natin panatilihin na malinis ang ating palikuran para hindi ito bumaho o magkaroon ng amoy at para hindi ito delikado sa ating mga kalusugan. Ano nga ba ang ating dapat na gagawin para mapanatilihin natin ito malinis? Hangil? Magaling! Para mapanatilihin natin itong malinis ay pagtapos natin itong gamitin ay dapat marunong tayong mag-flush. Ngayon magkakaroon ng puntos ang pangkat 2.
natapos na ang ating talakayan ngayong araw. Ano ang paksa? Ano ang paksa na tinalakay ni Guro sa inyo ngayong araw? Angel? Tama. Ngayon mga bata, ano ang mga iba't ibang bahagi na meron tayo dito sa ating paaralan? Classmate? Magaling! Ngayon, magkakaroon ng puntos ang pangkat isa at ang pangkat dalawa. Naintindihan niyo po ba ang tinalakay ni Guro sa inyo ngayong araw? Magaling! Ano ang paksa ng aralin na tinalakay ni Guro sa inyo? Angel? Magaling! Ngayon, magkakaroon ng puntos ang pangkat dalawa. Ano-ano naman ang mga iba't ibang bahagi na makikita natin sa ating paaralan? General? Magaling! Ngayon, magkakaroon ng puntos ang pangkat isa. Natapos na ang ating aralin ngayong araw. Ngayon, magkakaroon po tayo ngayon ng aktibidad. Magbibigay siguro bawat grupo ng isang Manila paper at isang pilot pen. Ang gagawin nyo lamang po ay kumuha po kayo ng isang paaralan. Meron lamang po kayong 10 minuto upang gawin itong aktibidad na ito. Pagkatapos po nun ay meron po isang miyembro ng grupo na magdidikit ng inyong iginuhit dito sa ating isara. Intindihan niyo po ba? Magaling! Yung mga bata, magtatanong siguro, base sa iginuhit ninyo na paaralan, bakit mahalaga ang paaralan sa ating buhay? At sa inyo mga estudyante, bakit mahalaga ito? Angel? Magaling! Ngayon magkakaroon ng puntos ang pangkat dalawa. Mahalaga ang paaralan sa ating buhay dahil dito tayo hinuhubog upang maging isang mabuting bata. Hindi lang para maging isang mabuting bata at para maging isang mabuting mamamayan. Ngayon mga bata, ay magkakaroon tayo ng pagsusulit upang malaman ni Guro kung may natutunan po ba kayo sa ating leksyon ngayong araw. Ilabas niyo na po ang inyong mga papel at ang inyong mga lapis. Ngayon, basahin po natin ng sabay-sabay ang panutok. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Meron lamang po kayong 5 minuto para sagutan ang mga tanong na ito. Intindihan po ba? Magaling! Ngayon, para sa inyong takdang aralin na ipapasa ninyo bukas sa oras ng aking klase, kopyahin at isulat sapat lang ang mga batayang impormasyon tungkol sa inyong paaralan. Gawin ito sa sagutang papel. Halimbawa, ako ay si Biblia. Ako ay nag-aaral sa Zamboanga Peninsula Polytechnic State University. Ito ay natatagpuan sa Kalikasan. Ang mga bahagi ng paaralan na nakikita na mayroon sa aming
pangkurang, silid-aralan, at silid-aklatan. Naintindihan niyo po ba? Ngayon, maaari po ba magsitayo ang lahat para sa ating pagpapanalangin? Alexa, pwede mo po bang pangunahan ang ating pagpapanalangin? Pwede mo po ba pangunahan ang ating pagpapanalangin? Maraming Amen. Maraming salamat, Alexa. Ngayon, bago po umalis si teacher, ay maaari niyo po bang pulutin ang mga basura na nakakalat sa ibaba ng mga upuan at ayusin ang mga upuan. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ngayon ang ating